Ang magkakasama po natin ay si Dr. Fran Sarmiento. Isa po siyang adult cardiologist mula sa Philippine Heart Center at head din po ng Special Benefits Office nito. Perfect mornings, Doc Fran. Good morning. Thank you. Thank you for joining us today. Bago po tayo magsimula mga kapatid, gusto lamang po nating linawin, si Doc Fran po ay hindi po siya parte ng MX3. Narito po siya bilang isang adult cardiologist na magbabahagi po ng kanyang medical expertise tungkol po sa kolesterol at heart health. O kaya po, sali po kayo sa ating discussion kung kayo po may mga concern. Okay. Well, the doctor is in. Simulan na po natin ang konsultasyon with Doc Fran Sarmiento. Okay, Doc Fran, sabi ko, medyo nakaka-relate ako dito sa ating topic because yung pong kapatid ko, mamaya I'll give you the details, mga kapatid, na talagang ito ay isa sa kanyang mga serious journey sa buhay. Talagang we got worried, dahil kapayat-payat, ang taas-taas ng kolesterol. Kaya ganun po kahalaga mga kapatid na regular nyong na-check yung inyong kolesterol. Pero kailangan ng kolesterol ng ating katawan, di po? Kailangan ng kolesterol. Nakakatulong ito para sa ating cell membranes, sa ating hormones na estrogen at testosterone, at nakakatulong din ito sa pag-digest ng pagkain. Pero kailan nakakasama po ang kolesterol? Doc Sarmiento. Okay. So, ang cholesterol, vital yan sa buhay natin. Kaya lang, pag nagkakaroon ng imbalance between dun sa mga iba't ibang klaseng cholesterol, dun tayo nagkakaproblema. So, ano yung imbalance? Imbalance ng good and bad cholesterol. Lalo na kapag tumataas na yung dami ng bad cholesterol sa katawan kesa sa dami ng good cholesterol, dun na talaga nagiging at risk yung tao para magkaroon ng sakit sa puso o yung tinatawag na cardiovascular disease. Mhm. So paano po naapektuhan ang ating katawan ng mataas na kolesterol? So, ang cholesterol kasi, yung mga cholesterol na nagiging masama siya dahil yung sobra, yung excess, mupunta yan sa mga loob ng cells, tapos mupunta yung mismong mga cells na maraming cholesterol, pupunta siya doon sa lining ng ugat ng tao. Tapos doon sa lining ng ugat, magkakaroon ng abnormality. Yun na yung oxidative stress, kaya tayo nag-antioxidants, diba? Tapos yung inflammation, magkakause yun ng abnormality. So, yung reaction ng body sa sobrang daming cholesterol sa ugat, yun yung pwedeng mag-cause ng mga heart attack, stroke, kasi nagiging abnormal yung response ng mga blood vessels natin kapag nasistress sila, pag bumibilis yung masyadong mabigat yung ginagawa. Dahil sa abnormal response ng body. Plus, yung alam natin na effect ng cholesterol, nagkukos ng mga lamat or plaque dun sa mismong loob ng ugat ng puso. Okay. At saka sa ibang parte ng katawan. Pag sobra ang kolesterol. Pero Pag sobra. intindihin natin mga kapatid, ano nga ba ang kolesterol? Saan nanggagaling ito? Kasi may mga tinatawag tayong good at bad cholesterol o yung tinatawag na high density at low density lipoprotein. So anong mga normal o ideal level nito, Doc? So, doon muna tayo sa mas importante na bad cholesterol. So, yun yung LDL or yung low density lipoprotein. Sa general public, pag healthy naman tayo, wala tayong problema, ang gusto natin less than 100 mg per deciliter yan or less than 2.6 millimole per liter. So, depende sa laboratory. Pero gusto natin mababa yung bad cholesterol. Kapag yung sa good cholesterol naman, depende kasi kung babae, lalaki. Pag lalaki, okay na yung more than 40 mg per deciliter na Good good cholesterol. cholesterol. Pero pag sa babae, medyo mas mataas yung level na kailangan natin. More than 50 mg per deciliter ang ideal para sa mga babae na good cholesterol level. So, saan ba, Doc, nanggagaling ang kolesterol? Ano ba ang kolesterol? So, yung cholesterol, galing yan sa mga fats and oils na kinakain natin. So, pag ni-metabolize ng body, yung pupunta na yan sa, kailangan nilang puntahan yung oils and fats. Pupunta sa liver para may metabolize to maging cholesterol.
Tapos yung isang namang klaseng fat, yung triglyceride, pupunta naman yan, yung excess nun, yan naman yung magiging mga matatabihan para maging taba na nakadikit sa katawan natin. So, in effect, yung mismong fats lang na kailangan ng katawan, yun lang yung gagamitin niya for energy. Yung excess na cholesterol at saka ng triglycerides, yan na yung may ipon, yan na yung nagiging masama. Yun yung nagiging bad cholesterol. Yung excess. Okay. So, dapat you have enough, sapat lang, tama lang. Hindi naman din siguro, ang hirap siguro naman talagang bantayan natin, Doc, na, nako, enough na to para hindi ako magkaroon or walang sumobra doon sa cholesterol, yung sa intake. Kaya may certain level lamang po na acceptable. Sabi nyo nga, dapat below 100 naman yung bad cholesterol po natin. So, ito pong, so nagiging bad lang kasi sobra yung good. Tama po ba ako? Hindi. Ay paano ba? Ano Balik- ba kaibahan ng good at bad cholesterol? So, di ba may total cholesterol tayo? So, ito na yung fats and oils na metabolize. Ngayon, kapag sobra yung cholesterol or fats na nakain natin or na intake natin, ang nangyayari, karamihan, nagiging bad cholesterol sila. Aha. Pag sobra. Pero kung magandang mga fats and oils yung na-intake natin, nakain natin, tapos may regular exercise tayo na nagagamit natin ng katawan natin yung mga fats and oils na ginagamit na kinakain natin, nagiging good cholesterol naman po siya. So, wag talaga tayong kakain ng excess or mag-intake ng excess or kung medyo excessive talaga kumain or kailangan talaga may pinanggagamitan ka. So, paano yun? Yung mag-exercise ka, may physical exertion para magamit yung cholesterol, yung mga fats and oil sa katawan natin para hindi sila maging excessive. Okay, paano, sabihin na natin, okay, turuan na natin yung ating mga kapatid, paano pabababain po ang bad cholesterol o LDL, Doc Sarmiento? So, pareho lang siya yung pababa ng bad cholesterol at saka pagpapataas ng good cholesterol is by taking in foods na nakakapagpataas ng good cholesterol. So, yun? Kain tayo ng mas maraming gulay, mas maraming fruits. Limit tayo kumain ng mga pagkain na mataas ng saturated fats or trans fats. Yung mga maraming butter, maraming margarine. Pag sa meat naman, mas magandang kumain ng mga fish, yung mga walang paa, at saka yung dalawang paa, poultry. So kapag 4 na yung legs nila, or nagko-crawl na sila sa lupa or sa buhangin, mataas na po yung cholesterol nun. So pag kumain po tayo ng maraming ganun, talagang magiging excessive yung bad cholesterol natin. Okay. Paano naman po, ano yung mga pagkain, Doc, yung marerekomenda nyo para pababain ang bad cholesterol? Ayun, so yung mga, basically, ganun din lang siya. So ngayon, may sinasabi na kain din tayo ng mga greens, yung mga brown rice, mga ganun. Nakakatulong kasi siya na magpababa ng bad cholesterol. So parang ang gusto natin, tumaas yung good cholesterol mo para ma-overcome niya yung dami ng bad cholesterol. So, kain ng healthy para bumaba yung bad cholesterol, para walang excess, para hindi siya tumaas. Yun. Tapos, meron din po na pwedeng usually magpe-prescribe talaga yung physician o yung mga doktor ng gamot para mapababa po yung bad cholesterol. Kasi talagang walang pagkain na magpapababa sa kanya. So, magpe-prescribe po ng gamot na pampababa. Yun po, nasusukat yung good cholesterol, Doc Sarmiento, o HDL naman sa pamamagitan po ng blood test. Ano po? Kung lumabas na mababa, Yung good cholesterol. paano po kaya ito mapapataas, yung good cholesterol naman? So, same. Talagang healthy food choices yung gagamitin natin. Babalik tayo sa kain na mas maraming gulay, mas maraming fruits, mas maraming fiber. Tas iwas talaga sa mga may saturated fats or trans fats, yung mga butter, margarine, peanut butter. Yan.
mga cookies, cakes na masasarap na pagkain. Yun yung mga kailangan natin iwasan. Tas mas maganda na ang diet natin ay talagang more of fish at poultry. Fish, hindi overall seafoods. Kasi yung mga crabs, mga prawns, nakakataas po yan ng bad cholesterol. Ano naman po yung kanina na mention nyo, yung triglycerides. Okay. Ano po ito at anong role din po nito, Doc? So, si triglycerides, siya yung pinaka-common na fat sa katawan natin na na-absorb ng katawan. So, pag absorb yung fat sa katawan natin, pagkataas natin kumain, yun ang gagamitin ng katawan natin para magkaroon ng energy. Yun yung gagamitin na para pag nag-exercise tayo, may energy tayo gumalaw, ganyan. Pero kapag nag-excess na po siya, masyadong mas maraming load na kinain natin na fats and oils, magiging triglyceride po siya at si triglyceride pupunta na po yan sa iba't ibang parte ng katawan para mamuo as fat cells. Kaya hindi natin siya gusto na marami. Lahat hindi pwede. Lahat ng sobra masama, mga Opo. kapatid. Ano-ano po yung mga common heart risks kapag mataas po ang kolesterol? Still number 1 is yung heart attack at stroke. Siguro, dahil dun sa bad effects ng cholesterol at triglycerides sa mga blood vessels ng body natin, yun talaga yung yun yung top na na sakit na dinudulot nito. Pangalawa, may marami rin tayong mga sakit sa mga ugat na nagkakos dahil sa mataas sa cholesterol, nababarahan yung daanan ng dugo ng artery papunta sa legs, no? Papunta sa mga daliri, yung iba papunta sa kidneys. Yan, yung mga sakit yan ng mga matataas na cholesterol. At nag-i-influence din po yung mataas na cholesterol sa pagtaas ng blood pressure. Tapos nakakadagdag siya ng risk sa mga pasyenteng mga may diabetes o kaya masyadong mabigat. No, pag diabetic na yung tao, may hypertension, tapos mabigat pa, tapos mataas pa yung cholesterol, mas mataas yung tsansa na magkaroon ng sakit sa puso o heart attack o kaya stroke itong taong ito. May mga senyales ba na kapag hindi na okay po ang kolesterol? Sadly, wala. Siguro Nagmamanifest na yan sa ibang sakit na, ganun na po. pag wala kasing simptomas yung mataas na cholesterol. Oo. So kapag severely elevated na po yung cholesterol, pwedeng mag-manifest na siya na mataas na bad cholesterol. Pwedeng mag-manifest na siya as heart attack o kaya mataas na yung BP nung tao o kaya may sakit na sa puso, barado na yung mga ugat niya sa puso, mga ganun po. Pero by itself, pag mataas yung cholesterol natin, hindi natin malalaman unless magpa-test tayo. At ito, mga kapatid, sabi nga ni Doc, nagpe-prescribe na sila. Kapag hindi na okay ang kolesterol, kailangan na po ng tulong ng gamutan. Yung may maintenance na. Paano ito nakakatulong din po sa ating katawan? Na, huwag niyo pong iisipin na, kakainin ko na lahat kasi Nakagamot. nakagamot naman ako. Maintenance naman ako. So, pag nakagamot na tayo, gagawin ng gamot, papababain niya po yung cholesterol level, especially yung bad cholesterol. Yun po yung gagawin niya. Pero kapag hindi tayo naging mabait, tuloy-tuloy tayo kumain ng excessive na mga masyadong fatty, oily foods, at saka wala tayong exercise, hindi po bababa yung cholesterol natin. At andun pa rin yung risk ng sakit sa puso at saka yung cardiovascular disease kapag hindi po bumaba yung cholesterol. So, hindi siya excuse na kumain dahil nakagamot na. Kailangan po talaga aside from the medications, kailangan with diet and exercise pa rin po tayo and other lifestyle modifications. So, bakit po mahalagang inumin ito? Ayan, paulit-ulit, kahit na anong maintenance po, pag sinabing maintenance, kaya nga Iinumin gumaganda yung level, dapat consistent po Totoo. ang pag-inom. So, may mga tao kasing sa umpisa lang umiinom, tapos, maganda na, pwede na ako magpahinga. Sige po, Doc. So,
Pag gano'n, depende po kasi sa risk ng tao kung ititigil na yung gamot, pang cholesterol o dapat tuloy-tuloy. So meron tayong mga risk pag may at high risk yung tao para magkaroon ng sakit sa puso o yung cardiovascular disease o stroke tulad ng mga taong may diabetes, may hypertension, masyadong malaki, masyadong mabigat, mga obese. Kailangan na usually mine-maintain na po sila sa sa gamot para pambababa ng cholesterol kahit normal na yung levels nila. Pero kung healthy naman yung tao, walang sakit sa puso, walang diabetes, walang hypertension, pag bumaba, ina-advise na lang na continue lang ang healthy food choices, tsaka healthy lifestyle with exercise, no cigarette smoking, mga ganun po. Kwento ko muna yung sa kapatid ko. Yung kanyang naging journey. Yun muna yung ipasok natin. I-post nyo po yung inyong mga kasagutan at kung may gusto po kayong katanungan kay Doc Sarmiento, abusuhin na po natin siya habang nandito. Natawa si Doc. Ayan. Pwede po tayo. Libre konsultasyon ang hatid namin. Tingnan nyo. Si Doc Sarmiento. Ayan. Mga kapatid. At kanina nga po, Doc Sarmiento, gusto ko rin ibahagi. Mahihain po kasi yung kapatid ko at she's based in the US, but I think very timely at maganda po yung kanyang naging journey sa yung naging journey po ng aking kapatid sa pagkakaroon ng napakataas na cholesterol level. Ito po, akala kasi nito, my sister's name is Mary. Ayan, makita nyo po, pakita ba natin? Nakita mo yung photos? Ayan po, siya yung naka-blue. Ayan, siya yan, na napakapayat. Kung makikita nyo naman, 'di ba? Very lean ang kanyang katawan. Ayan po, 5 beses siyang nagwo-workout bawat linggo kaya kampante siyang maayos yung kanyang kalusugan. Pero nang lumabas yung resulta ng laboratory tests niya, ay nagulat po kaming lahat. Ang total cholesterol niya, ito Doca, 396. At ang kanyang LDL, mga kapatida, o bad cholesterol niya ay umabot sa 291. Isang antas na talagang dapat seryosohin. Kasi kanina, di ba, sabi niyo, Doc Sarmiento, dapat below 100 lamang ang bad cholesterol. Yung kanya, ganyang kapayat, 291. Doon niya na-realize na hindi sapat yung kanyang regular na exercise. So napakahalaga rin ang mga pagkain kinakain natin araw-araw, mga kapatid. Matapos siyang kumonsulta sa doktor, niresetahan siya ng 20 milligrams na rosuvastatin. Ayun, Doc. Pero hindi siya umasa sa gamot lang. Binago niya talaga, mga kapatid, yung kanyang lifestyle. Nalungkot nga siya kasi it was the time bumalik mama ko sa Amerika. Nagbakasyon. Yung mga favorite niyang gustong niluluto ng mama ko, nako, patay tayo dyan. So, binago niya talaga yung kanyang lifestyle. Dati, bahagi ng araw-araw niyang pagkain. Eto, aminado siya. Processed meats, diba? Keso, heavy cream sa kanyang kape, maalat na mani, chips, chocolates, at iba pang ultra-processed foods. Kahit ganyan siya kapayat. Kasi feeling niya that time, payat ako. I can eat anything. Basta ma-maintain ko lang yung ganitong weight ko. So ngayon, halos tuluyan na niyang inalis ang mga ito. Believe me. Grabe, yung saludo ako sa iyo, sis, Mary. Yung iyong ginawang drastic change sa iyong lifestyle, tsaka yung kanyang disiplina. Talaga naman. Mas pinili na niya yung mga pagkaing mabuti po sa puso, gaya ng salmon. Sabi nga ni Doc, walang paa. At 2 paa pwede, chicken breast, itlog, gulay, beans, oats, at iba pang mayaman sa fiber. Araw-araw din siyang nagdadagdag ng psyllium husk sa kanyang pagkain. Bakit maganda yung psyllium husk, Doc? Ang Yung mga fibers. Fiber. Kaya yung mga brown rice, nga yung binanggit ko kanina, psyllium husk, yung mga granola, muesli, tapos yung chia seeds, mga nakakatulong kasi siya na mabawasan ang pag-absorb ng cholesterol. Sabi nga ni Mary, fiber became my best friend. Pinalitan niya na kami lahat na magkakapatid. Magbe-best friends po kasi kami, 4 kaming babae. So yun na yung kanyang bagong best friend. Naging mas maingat siya sa pagbabasa ng nutrition labels
sa mga binibili niya sa grocery at sinikap niyang mapababa yung saturated fat ng kanyang diet. Talagang nag-aral siya, Oo, pinag-aralan niya yung kanyang magiging journey. At habang tumatagal, marami siyang natututunan. Hindi naman pala kailangang maging perpekto. Pwede pa rin mag-enjoy sa paboritong pagkain paminsan-minsan. Ang pinakamahalaga ay ang consistency sa paggawa ng healthy choices araw-araw. At maganda, in-apply niya rin ito sa kanyang pamilya. Tama. At lalo na sa kanyang daughter, hi Ellie, sa kanyang kaya pati nanay ko ngayon, binabantayan din niya, pareho na sila. Imbis na si mom yung magluto, pinaglulutuan niya na rin nanay ko, nag-adjust din sa kanyang lifestyle. So pagkatapos ng 3 months kasi we were all worried because pwede siyang, sabi niyo nga Doc, 'di ba? Pwede siyang atakihin, ma-stroke or heart attack anytime sa ganyang Sa katawan, ganyang mga kapatid. Pagkatapos ng 3 buwan na pag-inom ng rosuvastatin, kasabay ng major pagbabago po sa kanyang pagkain. But at the same time, I see my sister, she still enjoys her food. It's just the choices and yung kung paano niya magiging I-prepare. appealing. Yung preparation is very important. So, napakaganda po ng resulta. Kami lahat nakahinga ng maluwag, Doc. Mula 396 mga kapatid, bumaba ang kanyang total cholesterol sa 152. Ano ba dapat yung total cholesterol na healthy natin, Doc? Less than 200. Oh, diba? Hiniyabang niya yan. Ate, sabi niya, I have good news. I just got my result because, kami sa pamilya, all of us, I'm sure mayroong mga group chat tayo ng pamilya. So when she was saying that, may kanya-kanya kaming kwentuhan ng hindi siya kasama na parang, oh, how's your sister? Oh, ganito, anong sinasabi niya, paano? But, we're worried, pero we don't want her na mas worried because we're worried. Pero siya din, sabi niya, kinikwento niya, of course I'm worried. I'm just not showing it. So, hindi lang isang taong battle to. It's a battle of the entire family. So from ang kanyang LDL doc, ayan, yung sinabi niyang 291, na major yun, diba? Yes. Sabi niyo nga, dapat below 100. 67 na lang. Diba? Very good. Katumbas ng 77% na pagbaba. Naku, yan ang mga gustong pasyente ng mga doktor. Oh, very good. Kasi sa may lumabas na bagong guidelines this year ang American Heart Association Apo. about dyslipidemia, matataas na cholesterol. Ang goal is at least more than 30% ang ibaba ng LDL, yung bad cholesterol, pag nag-start tayong treatment. Kaya congratulations sa sister nyo kasi double the target Yes. ang na-achieve po niya. Pero kasi naman, Dok, nakakatakot naman Nakakatakot yung po level. talaga. So, maganda po yung kanyang, Dok? Apolipoprotein. Apolipoprotein. So, parang Apolipoprotein at mga- lipoprotein Apo. A. Ayun. So, yung mga yung mga non-LDL, mga levels po yan. So, So, ang recommendation dyan, at least once in our lifetime, magpapakuha tayo. Ayan. Kaya po, ang pinakamalaking aral sa kanyang journey, mga kapatid, ang pagpapababa po ng kolesterol ay hindi lang tungkol sa pag-inom po ng gamot. Kailangan din baguhin talaga yung lifestyle, kumain ng tama, mag-ehersisyo, sundin ang payo ng doktor at maging consistent sa healthy habits. Hanggang ngayon, tuloy pa rin po yung kanyang healthy lifestyle. Sabi niya, hindi na siya babalik sa ganong klaseng lifestyle. At ang kwento niya po ay nagpapaalala sa ating lahat na kahit pakiramdam natin, healthy tayo, mahalagang magpa-check up at alamin ang ating cholesterol numbers. Dahil sa pag-aalaga po sa puso ay isa sa pinakamahalagang investment na magagawa po natin para sa ating kinabukasan. Di po ba? Kahit kami parang nagtanungan kami lahat anong cholesterol level mo? Bakit ganun ang cholesterol level? Ganun talaga. Ang sa Philippine sa Pediatric Society rin, Pediatric Cardiology Society, nag-advocate na rin po sila na hindi lang tayo mga adult ang mag-start mag-healthy lifestyle at saka mag-healthy checks. So, kailangan teenager pa lang or medyo bata pa lang, nag-uumpisa na rin po. Kasi nga, tulad ng sabi yung nangyari dun sa sister ninyo,
yung pagpababa ng cholesterol, kahit isang tao lang ang affected sa family, kailangan may support at saka sabay-sabay kasi kapag ikaw lang ang nagda-diet, ikaw lang yung kumbaga naghihirap, Oo. talagang mafo-frustrate ka eh. Pero if you have the support of everyone at saka sumusunod na rin sa healthy lifestyle mo, hindi lang din para sa isang tao ito, para na rin sa health ng buong pamilya. Mhm. Kasi maganda, na-influensyahan niya. Sabi ko nga, pati sabi ng mom ko, pati ako nahe-healthy, which is really good, ano? Opo. Lalo na, siguro, Doc, no, kapag nasa lahi din. Kasi parang nakita rin ng doktor na parang familial yung rason din Opo. because both of our parents may maintenance na, may mga matataas ang blood pressure, may hypertension, ka-diabetes runs in the family also. So, lifestyle talaga eh. Ano po? Lalo na kapag genetics or familial na yun namana natin, yun ang namana natin sa magulang natin. Kailangan talaga makokontrol natin. Hindi na natin mapipigilan na hindi tayo magkakaroon ng ganun. So, kailangan natin makontrol yung environment, yung mga choices natin para kahit tumaas yung cholesterol natin, hindi siya worst case scenario po palagi na magiging aberya sa pambuong pamilya na magkakasakit. Dok, ano ba yung mga, anong behavior o lifestyle yung nakakapagpataas ng risk po natin sa high cholesterol leading to heart problem? Aside from dun sa pagkain natin na mga matataas sa saturated fats, no, o yung mga trans fats sa mga processed foods. Doc, sinabi mo na bago ko makakalimutan mamaya yung saturated fats, processed, saan nakukuha yan? Paalalahanan natin sila. Mag-ano lang tayo. So, yung saturated fats or yung trans fats sa mga processed foods, pag tinignan natin yung label sa likod, yung hydrogenated oil, so yun yung parang ginagawa nila yung mantika na tumigas para mas mahaba yung ano. So, ito yung mga Yung buhay, yung Oo. expiration. At saka po yung form ng mismong butter, ng margarine, para mas maging masarap siguro at saka mas creamy. So, ito yun yung mga talagang mataas sa bad cholesterol po yan. Tapos, sa mga, syempre, animal fats, mataas din yan sa saturated fats. So, yung mga liempo natin, pang samgyupsal, yung pag mga mahilig sa steak, yung mga, ayan. So, kaya, Lechon. lechon. Ayan. Walang kamatayan na lechon sa Pilipinas. So, yan yung mga sources talaga ng mga bad cholesterol. So, kung meat eater tayo, tapos gusto mo talaga kumain ng meat, ng steak, or ng pork, pipiliin mo lang naman na Lean. yung lean part, yung walang masyadong puting linya sa gitna. Kasi yun yung fats. Yun yung masarap, Ayun yung diba? masarap. Naintindihan po natin. Hindi naman po sinasabi namin ni Doc na totally Bawal. ibawal. Oo. Sabi nga po, kagaya nung sa sister ko, sinabihan na siya, you could enjoy paminsan-minsan. Sabi niya, yeah, you could do it. Sabi niya, okay, maybe once a month. Yes. No, you could do it now. Parang weekly. Weekly. Pero sabi niya, no, I'm not going back there. Sabi ko, wag mo rin namang gawin na baka mamaya naman sumadsad naman na yung cholesterol level. Sobra. Ang ina-advise ko sa patients ko, pwede naman tayo kung ano yung normal diet natin, pero mas dadamihan natin ang pagkain ng mga fiber, yung gulay, Yes. kung anong gulay, yan ang mas marami. Tapos, most days of the week, dapat ang ulam ay poultry, chicken, Walang or paa or dalawa lang ang paa. or isda. Tapos, pwede tayo depende sa level ng cholesterol, pero up to 2 times a week ng either pork or beef. No, hindi nyo papagsabay. So, tapos, Ang hirap pa naman, Dok, sa atin. Di ba? Pag kunwari, ayan nga, sabi mo, samgyup. Buti nga ngayon sa samgyup, nilagyan na nila ng chicken yung iba eh. Dati hindi. Kasi talagang hindi rin ako pork. masyado na ngayon ng pork and beef. Hindi ako talaga ganun. So, sabi ko, pag na-excite yung mga co-workers, so magsambyup tayo, wala namang chicken dyan, wala akong makakain. buti meron So, buti ngayon, they offer na chicken. Because, na-enjoy ko na rin. Kasi hindi nga ako masyadong pork or beef eater, which is,
At least Basta wag pala lang good. weekly na samgyupsal siguro. Tsaka yung mga processed, mga Oo, yung kapatid, canned processed. goods, naiintindihan po natin, hindi naman, siguro hindi mahirap kayanin na totally tanggalin ito. Pero sa mga probinsya, kaya tingnan din po natin na mas mahahaba ang buhay nila. Mamimitas lang sila ng gulay sa kanilang backyard na pwede na rin nating gawin ngayon. May way na, may way na ngayon na magpalago ka ng sarili mong gulayan sa kahit na nasa kondo ka nga, 'di ba ngayon? Ay pwede mo nang gawin 'yan. Sabi nga ni Doc, just be mindful na sa plato mo, kalahati niyan dapat gulay. Gawin mong colorful, talagang gulay lamang po. Tapos, huwag niyong i-overcook. Kasi mawawala din yung sustansya, 'di ba? I-enjoy niyo po 'yan. Ganyan niyo lang ng konti sa mainit na tubig, okay na 'yan. Tapos, yung karne po natin, kung kaya naman kasing laki lang ng posporo, ayan, Box ng oh, posporo. box ng posporo. Hindi yung ganong baka kala nila yung isang box na ganon na posporo. Yung normal. Yung isang posporo na ganyan. Sige. Pwede na po. Or sige, kung mahirap pa kayo, kalahati ng size ng cellphone nyo, dun muna natin simulan. Yung kalahati muna, pwede. Pero ideally, sana yung 1/3. Hatiin nyo sa 3 to. Yun, ganun sana kalaki, 'di ba, mga kapatid? Kung kaya. Pero dahan-dahanin. Dandahanin. Dagdagan nyo ng fiber, mga kapatid. Yun. Tapos, napaka-importante nung paalala nyo, Doc, na isama nyo yung buong pamilya, lalo na yung mga anak nyo. Payat yung anak nyo, pero anong kinakain? Pag naglambing sa inyo, diba? Yun yung pinaka nagiging reward, drive-thru, 'di ba? Araw-araw ganun ang kinakain or instant noodles. Kahit payat po 'yan. Nandoon tinutulungan nyo silang mag-develop ng pagkakaroon ng high cholesterol sa pagtanda po nila. Walang exercise ngayon masyado mga bata, laging nasa harap ng gadgets, mga kapatid. 'Di ba? So, hilahin nyo. Sumayaw kayong dalawa. 'Di ba? Maghabulan kayo sa loob ng bahay. Yung mga ganun man lang na activities. Bigyan nyo lang po sila ng oras na pwede nilang gamitin yung kanilang gadget. Dahil yan na yung nakikita sa mga pag-aaral na kakaharapin ng mga bagong henerasyon. Doc, it's alarming na pabata ng pabata ang heart attack sa mga bata, sa mga kabataan ngayon. And ano ba yung ideal din, Doc? Kasi minsan, bata pa yan, hindi matataas cholesterol niyan. Sabi nyo nga, ipa-check at least once a year man lang. Yun Opo. po. Yung mga bata, yung mga school children, lalo yung medyo malulusog ang itsura, yun, pinapacheck na rin nila, pati blood pressure, pati blood sugar. So, depende po dun sa assessment ng pediatrician kung kailangan na talaga sila i-check ng cholesterol. Pero at least once, siguro during their childhood. Tapos tayong mga adults, depende pagdating ng 19 years old, kahit once a year or every 2 years. Pero pagdating ng mga late 30s, kapag nag-start tayo mag-middle age, kailangan na talaga yearly. Lalo na kapag may hypertension tayo, diabetes, medyo mas madalas po yung pag-check na ng i-recommend ng doctors ninyo. Baka isipin nyo po, dagdag gastos na naman yan, wala namang nararamdaman. Hindi, paalala ko, isisingit ko po, ang kahalagahan nito, itong Yakap program Yakap. ng PhilHealth, mga kapatid. Libre. Libre po ang pagpapacheck up, hindi lang mo, kasama ang buong pamilya mo sa Yakap program ng pamahalaan ng PhilHealth. Lahat po tayo ay PhilHealth members. Tanging yung gagawin, magpaparehistro po kayo, i-check nyo po ang PhilHealth portal, membership portal. Doon, hahanap lang kayo ng pinakamalapit na clinic na accredited po para sa maging Yakap provider nyo. Doon, maaalagaan kayo ng regular ng klinikang yon. Hindi lamang kayo kailangan pumunta kapag may sakit, but on a regular basis para ma-check nyo, hindi lang ang inyong mga sarili, ang inyong asawa, but maging buong pamilya, mga kapatid.